So I think that's very clear, no, na hindi ito, kumbaga, itong impeachment process, hindi ito salungat, hindi ito hiwalay sa dapat naming ginagawa bilang mga mambabatas, bilang miyembro ng Kamara. Oh, pero selective kayo. Ah? Si BP Sara lang. Paano yung flood control? Lahat tayo gusto ng accountability, pero hindi mangyayari ang accountability kung uunahin natin yung politika. Hindi mangyayari ang accountability kung gagamit. Oh, kaya nga, walang nangyaring accountability sa flood control kasi inuuna ninyo ang politika. Okay, magandang hapon po sa ating lahat at konting update lang tayo sa mga nangyayari ngayong araw na ito. Ito, may una nating video na ipapakita, itong si Mayor Basti Duterte. In-appreciate pala ito siya sa mga taga-Japan. Ang Japan po pumunta sa Davao, okay? At hindi po ito binalita ng mainstream media, kundi ang mga vloggers lang po ang nagpakita nito. Never itong pinakita ng mainstream media. Hindi ko alam kung anong reason nila, pero itong video na ipapakita ko sa inyo ay parang ang mga taga-Japan ay talagang humahanga sa Davao, especially itong si Mayor Basti Duterte. Mamaya pag-usapan natin yan. At itong pangalawa nating pag-usapan ay natuwa lang ako dito sa sagot nitong si Lito Banayo patungkol po ni Presidente Bongbong Marcos na tinanong siya, ano ang legacy ni BBM? Napaisip tuloy siya, ano bang legacy ni BBM? Ano bang legacy ni BBM? O mamaya abangan ninyo kung ano yung sagot ni Lito Banayo patungkol dyan sa legacy ni BBM. At last but not the least, ay nag-emergency anong tawag dito? Emergency press con itong House of Representatives. Kasi dito mo talaga makikita itong mga crocodile dyan. Medyo grabe ang kanilang paghahanda dito sa impeachment trial ni BP Sara. At sila na po ay nagpapa-press con kung ano ang gagawin nila. Tayo naman dito, i-play natin yung video at i-react natin, okay? Gumawa tayo ng opinion nitong mga kasablayan ng mga crocodile farm. Okay? Okay guys, pero bago ang lahat, paki-like at saka paki-share dito sa mga audience ko dito sa Donmar TV na nanonood ngayon. Happy Sunday sa inyong lahat. Pa-like, pa-share naman. At sa mga first time na mga nanonood dito sa aking channel, dito sa Donmar TV, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending at mga maiinit na balita. Okay? Ayan, subscribe na kayo. Pero bago ang lahat, gusto ko munang magpapasalamat dito sa ating mga audience na mga nagpapa-shoutout at nag-greet sa atin. Thomas Saliga. Ayan. Thomas Saliga. Good morning, Donmar. Watching from Tondo, Maynila. Ayan. Thank you. Thomas Saliga. Ayan. Loretta Escara. Hello, Sir Donmar. Buenas noches. And God bless you always and your family. Watching from Zamboanga City. Ayan. Buenas noches, Ma'am Loretta. Thank you. Consuelo Valencia, pakialis sa background ang may tumatawa, nakakagulo, di na gets sinabi ni SP Cayetano. Ayan ang sungit naman ng aking audience. Pasensya na po, sorry, sige, manood ka na lang sa iba. Riza Jamilarin, ayan, ano po ang dapat gawin since may mga ganyang pangyayari? Kung may ganyang pangyayari, dapat tayong be aware na lang tayo, no? Kasi po, the only chance na makaganti tayo dito sa mga buwayang mga politicians ay wag natin silang iboto sa panahon ng eleksyon. Ganun lang kasimple, di ba? Leti Evangelista,
Good morning po, Donmar TV. God bless your blog and your family. Ayan, Ma'am Letty, thank you very much. Sa mga audience ko dito sa Donmar TV, no, na yung mga nagko-comment ng hindi maayos, na alisin nyo na yung tawa-tawa. Kagaya nitong si Consuelo Valencia. Ma'am, I would suggest kung hindi mo magugustuhan ang ating programa, if na anoy kayo sa mga tawa-tawa dyan, pwede kayong lumipat ng ibang vlogger. Okay? Hindi naman kayo pinipilit na manood dito sa aking channel. Kasama yan eh. Alangan naman hindi tayo tumatawa dyan. 'Di ba? So, yun lang ang sa aking masabi sa inyo. Lahat dito ng mga audience ko sa Donmar TV, mahal ko kayong lahat. Pero if hindi niyo nagugustuhan yung style ko, wala akong magagawa dyan. Okay? Kasi hindi po kayo ang aking, hindi lang ikaw ang aking siniserbisyuhan dito. Marami po kayo. Okay? Kaya kung hindi nyo gusto ang style ko, pwede kayong umalis. Okay? Alis. Ay, nako. Okay. So, simulan na natin itong maganda nga itong balita na ito eh. Kasi hindi ko akalain na ang mga taga-Japan ay sobrang laki ng kanilang respeto sa mga taga-Davao. At ito po ay nasimulan nung panahon po ni former President Duterte. At hanggang ngayon, kahit ay nakakulong si Tatay Digong doon sa pinipilit nilang kinukulong dyan sa ICC Hague, no? Ay hindi pa rin nawawala ang kanilang respeto sa mga Duterte. Kahit wala na si Tatay Digong dyan sa Davao kasi nandun sa Hague, ay still malaki po ang respeto nila sa mayor ng Davao City na si Mayor Basti Duterte. Heto po yung video na hindi ipinakita ng mainstream media. Heto po. Marcos Jr. bumisita sa Ayan pala, itong video na ito, hindi po ito pinakita ng mainstream media. Ang nagbabalita po nito, itong kaibigan natin na si Jojo Connect TV. Siya po ang nag-expose nito na ito pala yung mga nangyayari sa Davao, sa mga Japan, pumunta dyan. Japan. Warship ng Japan bumisita sa Davao City at binisita si Mayor Baste. Saan ka nakakita? Hindi naman si Baste ang presidente, pero si Baste ang binisita sa Sa totoo lang ha, bakit hindi pumunta doon sa Maynila at pumunta kay BBM? Doon pa talaga pumunta direkta sa Mindanao, sa Davao, para kumustahin ang Mayor Baste, anak ni Tatay Digong. Di ba? Malaki ang respeto nila. dami ng lugar sa Pilipinas. Bakit pa sa Davao, di ba? Siyempre, ibinida ng Japan ang kanilang capabilities kay Mayor Baste. Pinasubukan pa sa kanya. O hindi ba? Ang ganda tignan. Parang ito ata yung presidente. Ito ba yung future president? Welcome to Ikazuchi. At Yan. may regalo pa kay Correct. Mayor Baste. Ay, President Baste pala. Take note, hindi ito ibinalita ng mainstream media. Pero pag Basta magandang balita patungkol sa mga Duterte, hindi yan, talaga yan, iba-block yan. Ha? I-media block yan ng GMA, ABS-CBN, News 5, lahat na. Kasi nasasaktan sila sa mga achievements ng Davao. o kasiraan, ibabalita nila kaagad. Ah. Saan ka nakakita? Diba? Kung merong bad news sa Davao, number one, agad-agad binalita. Yung mga baha-baha sa Davao, Yung presidente ng Pilipinas, nagpagod pa para pupunta sa Japan para bisitahin ang Japan. Ang Japan nagpagod para bisitahin si Baste. Marcos Jr. So, yan ang balita. Ako, ito yung comment ko dyan, ha. Hindi kasi nawawala sa isipan ng mga taga-Japan kung ano yung magandang relasyon
ni Tatay Digong sa mga leaders sa Japan. Especially yung namatay na Prime Minister ng Japan na si Abe. Oh, grabe yun. Naalala ko pa yun. Pumunta talaga sa loob ng bahay, the humble house of Tatay Digong doon sa Davao. Yung historic na bahay ni Tatay Digong, di ba? Pumunta talaga. And then, bihira lang yan na yung isang leader pupunta talaga sa loob ng bahay ng isang presidente. Yan ang nagpapatunay na hanggang ngayon, sobrang taas po ang respeto nila sa mga Duterte. Okay? Palakpakan sa dyan. Palakpakan. Nakakatuwa lang, sa totoo lang. Sobrang nakakatuwa. Okay? Pero yung presidente natin dito sa Pilipinas, nag-effort pa para pumunta doon sa Japan. Alam nyo naman, yung presidente natin ngayon, wala naman talagang nagawa. Puros away politika ang mga nangyayari. Ito, si Lito Banayo, tinanong siya, ano ba ang legacy ni BBM? O ito yung sagot niya. Kayo nang humusga. Ano sa tingin nyo ang magiging legacy ni BBM, di ba? At ako'y nag-isip ng matagal at sinabi ko, kasi immediately ang sabi ko, wala no? Pero ngayon, looking back, no? That question provoked a lot of thinking on my part. Now I know what his legacy will be. No? Ano po? He is the only president of this country who surrendered the sovereignty of the country and surrendered a Filipino citizen to a useless international tribunal, Correct. insulting the judiciary system of this country. That will be his footnote in history. That is what he will be remembered by. 'Di ba? So, ibig sabihin, wala talagang legasiya si BBM. Ang maalala ko kay Tatay Digong, ang legasiya ni Tatay Digong is war on drugs, talagang tinututukan yung mga korupsyon sa Pilipinas, ano pa ba, matapang na presidente at malasakit. Nung panahon ng pandemya, kung hindi siguro si Tatay Digong ang presidente at that time, siguro wala na tayo ngayon. Oo, totoo, grabe yun. At yung kanyang propaganda na propaganda ba ang term niyan? Yung kanyang legacy na tinatawag nating friends to all, enemies to none. Ayan, palakpakan. Pero hindi ko maintindihan itong si Bongbong Marcos ngayon. Wala very chaotic itong panahon ng administrasyong Bongbong Marcos. Look at what happened sa mga away politiko ngayon. Yung nangyari kay Kibuloy, grabe yun. Yung nangyari kay Tatay Digong, grabe yun. At yung nangyari dito lately sa Senate of the President, chaotic. And it reflects on the leadership of the Bangag. Okay? Imantakin nyo, first time ever, ang presidente nakakuha ng negative 15. Kasi nag-negative 3 siya the other last 2 months. Ngayon, negative 15 na. Hanggang matapos ang kanyang termino, siguro negative 100 na yan. Aabot yan ng negative 100. Talagang, hindi na nahiya itong bangag na presidente na ito. At mantakin nyo, usap-usapan, di umano gusto pa niyang i-extend ang kanyang termino. Kakapal naman ang mukha mo. Diba? Wala kang legacy actually. Ano bang legacy niya? Ayuda? Ayuda. Pamimigay ng 20 pesos per kilo na bigas. Pinipilit ng 20 pesos na hindi naman 20 pesos. Ay nako, kayo nang umusga mag-comment kayo dyan. So heto naman, panoorin natin itong House of Representatives kasi atat na sila, excited na sila sa impeachment. Ito, panoorin natin. Ayan. Tayo. Kasi with on public perception of BP Sara, of the impeachment trial of BP Sara.
Ah, At yung pwede ano rin na sila, nagpapapresko na sila. natin tanungin dun sa kung ano yung take nila dun sa early recent survey din na bumaba yung rating ni PBBM. Bumabang. Anyway, let's start with Tingog Party List Representative Jude Asidre. Isa rin ito eh. Crocs. Ano yung basically preparation na ginagawa ng House ngayon? Magandang umaga po sa lahat. Thank you for having me here once again. No, these past few weeks have been quite interesting for the country, especially with the The Maleta Gang. recent events in the other chamber. Pero kami sa Kongreso, in the House of Representatives, we've been very focused on the preparations for the impeachment trial sa Senate. In Oo fact, nga, imbis tutukan ninyo yung problema sa Pilipinas, mas nakatutok kayo ngayon sa impeachment at proud pa kayo. Kakahiya kayo, sir. the prosecutors have started their Buhaya talaga. preparations, yung pag-aaral, as well as our continued engagement. Kasi hindi lang naman sa Kongreso at sa Senado ang pinag-uusapan. We also have our continued engagement with civil society, with the other stakeholders. Para nga sa paniniwala ng Kongreso, ito yung isang usapin na hindi lamang nakalimita sa Senado. Kaya tuloy-tuloy din ang paghahanda, hindi lang ho sa mga prosecutor na ginagawa po ngayon, yung binabalikan ho lahat yung sa ebidensya na nailahad ng clarificatory hearings. Nandun din yung ating pagkuha ng mas malakas na suporta maging sa ibang sektor na interesado at nagmamatyag din sa kalalabasan nitong impeachment trial sa Senado, which is for me very important, no, kasi in the end it's so easy to turn this political because it's anyway in the first place admitted it's a political process, but as I've always said, it's very important to put this in the context of our overall governance, di ba? Gaano ba kahalaga na may impeachment tayo? Kasi mahalagang may pananagutan ang mga nasa paglilingkod bayan. Hindi lang ho natin pwedeng baliwala lang natin ang isang ang katulad nitong mga akusasyon, itong mga reklamo, itong mga ebidensya na naipakita dahil lang sa kalagayan ng politika natin. I know the country is facing so many challenges at the moment. We've also buckled up on making sure that we have a strong legislative action framework on how to respond to the emergencies. In fact, we just voted on we are about to vote on we voted in second reading House Bill 8834, yung Kalinga Bill, that would present the response, the overall response to the ongoing crisis, but not only to the ongoing crisis, but for every crisis na pwede nating kaharapin bilang bansa. Katulad nitong nangyaring oil crisis kamakailan. Nandyan po yung paano natin ma-maintain yung presyo, may stabilize natin yung presyo ng gasolina. Nandyan din po yung pagsisigurado na meron tayong epektibong survey and resource management system. Nandiyan din po yung masigurado natin na efficient po at targeted ang pagbibigay po natin ng tulong sa mga vulnerable sector at maging pagsigurado na kahit may emergency ay hindi po naapektuhan adversely ang ating logistics at supply chain management. Ito po yung nagpapakita na ang Kongreso hindi lang ho tayo nakatutok dun sa mas maingay na aspeto ng mga kalagayan ng bansa natin, katulad ng impeachment. Pero hindi ho natin napapabayaan din yung kabuang tungkulin natin na maglingkod sa bayan, which is, I think, a good indication of how the House of Representatives takes seriously its role, not only in the impeachment trial, but also in the overall task of governance. Ganun pa nga ba na nagtutuon daw ng pansin ang Kongreso sa impeachment samantalang maraming problema ang bansa? Usually, nagagaling ang narrative niya sa kabila. Anong reaction niyo sa sabi ng survey? Overwhelming majority ng mga Pilipino
patuloy ang impeachment at malaman kung anong ebidensya. Yan nga di po ang isa po sa tinitignan ng Kamara noon. Tinitignan natin na lalo-lalo na after ng clarificatory hearings, halos dumoble o trumiple ang interest. At hindi lang ho interest, yung kagustuhang malaman kung paano mariresolba. Ha? Nag-triple yung interest? Sure ka? Siguro nag-triple yung galit ng taong bayan. O tingnan nyo, bakit nag-negative 15 si BBM? Isa rin kayo sa mga dahilan. Pa-triple-triple pa kayo. Tingnan natin kung gugustuhin mo yan ng taong bayan. Itong impeachment process na sinimulan po sa House of Representatives. Ako, simple lang ho ang pananaw ko dyan. Alam ho natin na maraming problema ang bansang hinaharap natin. No? Correct, yung flood control, bakit hindi nyo inuna yun? Mas inuna nyo pang binanatan si VP Sara. Tanga kayo eh. At hindi ho naman nagkukulang ang Kongreso. Anong hindi nakukulang? Kulang nga eh. Ayuda lang gawa nyo. Pero in the scale of things, no, naniniwala tayo na ang accountability is basically very essential to the quality of governance. Yes sir, tama ka. Okay yung accountability na yan. Basta, nilalahat ninyo. Paano na yung flood control? Nasaan na yung accountability ng flood control? Okay man yan. Oh, let VP Sara held accountable sa mga accusation ninyo. Oh, pero ngayon, hayaan natin si VP Sara na magpaliwanag rin sa kanyang sarili. Dapat ganyan rin ang gagawin ninyo dito sa mga flood control issue. Wala kayong ginagawa eh. Di ba? You are being selective. Yan ang sabi ng taong bayan. Kaya boo! Boo! That we have in the country. 'Di ba? Kung hindi natin kayang panagutin ang mga nasa kapangyarihan, magiging Halata kayo na pamumulitika. Ayaw niyong maging presidente si VP Sara. Yun ang tumong ninyo. Yun ang inyong pakay. Okay? Hindi po accountability ang pakay ninyo. Ang pakay ninyo, ayaw niyong tumakbo siya sa 2028 by disarming VP Sara through impeachment. Huwag na tayong magbulahan. Kasi kung ang pakay ninyo accountability, bakit hindi nyo kinasuhan si Martin Romualdez? Kung hindi man kaso, bakit hindi nyo ini-impeach rin si BBM? Ang daming impeachable offense na pwedeng ipapa-impeach si BBM pero wala kayo. 'Di ba? Anong ginawa ninyo? Meron na nagpasa ng impeachment pero wala. Hindi ninyo binigyan ng importansya. 'Di ba? Kasi ang pakay ninyo, takot kayo na mabulgar ang flood control. Obvious naman. hirap na mapapanagot natin sila sa, for example, sa quality ng governance, sa delivery of social services. So I think that's very clear, no, na hindi ito, kumbaga, itong impeachment process, hindi ito salungat, hindi ito hiwalay sa dapat naming ginagawa bilang mga mambabatas, bilang miyembro ng Kamara. Oh, pero selective kayo. Si VP Sara lang. Paano yung flood control? Ay, nako ni mo, sir. Hindi ito parang I love you more, I love you less. Ang Di ba? corny mo. Hindi kami kailangan mamili. Oh, di ba? So Hindi- parehong kailangan gawin. Hindi nyo kailangan mamili, pero ang pinili nyo si VP Sara. Na held accountable. Pareho kailangan bigyan ng atensyon. Gago? Kailangan parehong bigyan ng effort, no? Kasi in the end, ang taong bayan din naman ang kailangan na natin, kumbaga, i-fulfill yung obligasyon natin sa kanila.
kahapon ba, nagbigay ng pahayag ang Pangulo na hindi pahayag, lamentation kung ano ang nangyayari sa Senado. With all this, ano po ang, siguro, kaya ano ko na lang, itanong. Kasi nasa side ka ng prosecution eh. There is a thing as sub judice sa regular na korte. Doon to kung anong tawag pagka sa impeachment court. Kayo na lang po sa Tindig Pinas. Ano yung reaction ninyo na mismong ang Pangulo ay nagpahayag ng tila politicking is too much in the Senate, to say the least. Magandang umaga po. Una, hindi po ko taga-Tindig Pinas po. Pinas. Pero, yes, po. Pero kahit kaibigan naman natin ng mga sinusuportahan din na yung pinaglalaban ng mga kaibigan natin sa Tindig Pinas, no? Yun na nga, no, yung tinitingin namin dito sa Bantay Senado Network na initiate ng Team Pinas ay sobrang dami ng ingay, no, na lagi nilang pinapahid na issue ng politika yan, marami pang dapat intindihin. Ang Bantay Senado, Ayusin nyo naman yung microphone ninyo dyan. Ang laki-laki ng mga maleta ninyo, pero hindi nyo inaayos yung microphones. pinapaalala natin na talagang bantayan natin ang mga proseso na dapat gawin. No, na tarang sobra na no, na nakakaladkad na yung legislation, yung mga institusyon na dapat tinitingala ng ating mga mamamayan. Kaya ang Bantay Senado Network, tinayo natin para paalala lang na tingin lang tayo sa batas, sa konstitusyon, tsaka ano yung responsibilidad ng prosekusyon, ng mga senador, at mahalaga ang responsibilidad ng taong bayan. Itatanong ko sana kay Congressman Asidre, pero nirestrain ko ang sarili ko. Ayokong magkaroon ng unnecessary rift sa pagitan ng mga congressmen at saka ng mga senador. Kayo ba'y umaasa na magiging patas pa? At least a good numbers. A good number ng mga senador, considering na pinakita yung Ako sa totoo naman ako ay naniniwala na may tiwala pa naman ako na sa kaparehong paraan na ginampanan ho ng mga miyembro ng Kamara ang aming role sa prosesong ito ay gagampanan din naman ng mga senador ang kanilang role no under the Constitution to serve as the impeachment court. I don't see any reason to doubt that at the moment. Ang worry ko lang is kung sa lahat ng ingay na ito, hindi kaya madistract ang taong bayan. Di ba? It's really more of paano natin ma-establish yung... Kasi technically, they cannot derail it. We're all duty-bound. In the same way that kami sa House, we had no choice but we were bound by the constitutional process to initiate the impeachment after may nagsampa ng complaint. Ako naniniwala na gagawin at walang choice ang Senado kundi gawin at gampanan ang tungkulin nila. Klaro yon. Pero itong mga ingay ng individual senators na lang sabihin natin, no? At kung ano pang mga nangyayari ngayon sa political scene natin, sana hindi ito maging, kumbaga, rason to muddle the issue, di ba? Kasi hindi rin makakatulong sa mga kababayan natin, sa mga nanunood. Subcommittee to be chaired by Senator Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, i-isasama niya si Trillanes, DOJ, tsaka NBI. To siguro explain their side on the recent Ako, I would, Senate. How would you interpret this development? Ako, I would react with caution, no? Kasi I'm not so sure how they do their process sa Senate. Pero ang pagkakaalam ko, katulad sa amin, sa Kongreso, the one who creates the subcommittee is the mother committee, hindi plenary. The plenary organizes the mother committees and then the mother committee, kumbaga, ito in this case, the Blue Ribbon, is supposed to be the one to create the subcommittee. It's unheard of sa House na gagawa ng subcommittee for that purpose. And in any case, all of these actions have to be approved on the floor sa plenary, which I'd like to presume hindi naman sila nag-session mula ng Webes, di ba? So I would want to withhold my reaction on whether it is in accordance with the rules or not. No, kaya gusto kong antayin until Monday kung how the plenary of the Senate will deal with that. Pero sasagutin ko na rin yung tanong mo.
Ako pareho ako ng katanungan ng marami, no? Na bakit kaya pinipilit nila na gawin to sa panahong ito ngayon, di ba? Alam naman natin kung ano at saan nakatuon ang atensyon ng taong bayan at ngayon kailangan nilang buksan. Ang nakatuon, ang pansin ng taong bayan ngayon, bakit hanggang ngayon, yung flood control walang napanagot? Okay? Yun po ang aming tinututukan ngayon. That's why, bumababa ang rating ni BBM kasi si BBM binubudol kami. Akala namin yung ICI na ginagawa niya, yun na po yun ang solusyon na madiscover natin kung sino yung dapat mapanagot. Bakit hanggang ngayon wala, sir? So doon kami nakatutok. Hanggang ngayon, kayo mga taga-House of Representatives dyan, galit kami. Bakit doon kayo nakatutok sa impeachment ni VP Sara na mas dapat tutukan yung flood control na yan na trilyon yung mga nawawalang pera? Gago kayo eh. Ulit, kung saan ayaw naman nilang pirmahan yung partial report na tinapos ni Senator Lacson. Why the sudden shift? Why the sudden urgency? Hindi siguro natin makakailan na maisip ng ibang tao. Kami siguro sa Kamara at marami kaming mga kasamahan ang nagtatanong bakit pinipilit ngayon. Total, nandyan na rin naman ang proseso sa Ombudsman, which is the proper forum. And I think everybody will agree that that is a proper forum, no? The Ombudsman at the moment, because cases have started to be filed. Hindi mo maiwasang isipin ba na ginagawa ba nila ito para sa umaga, babalikan nila lahat yung mga miyembro ng Kamara, yung mga nasa executive agencies, para sa hapon sa impeachment, medyo nawawala kami, nakakalampag kami sa impeachment court. Wag naman ho sanang ganun, di ba? Ginagawa ba to para to undermine the impeachment process? Kung hindi mo man mapipigilan yung impeachment trial from proceeding, baka iniisip nila, pwedeng, sige, guluhin na lang natin, di ba? So, I think that is those are valid questions that needs to be answered. I'm not saying that we should escape accountability, but we allow the proper forum to take over the process of exacting accountability. Kasi kung sa Senado rin lang naman, may senador din kasi na kasama sa mga inaakusahan. Kaparehong, kung kami, hindi rin naman siguro matutuwa ang taong bayan na kami rin ang mag-iimbestiga sa mga kasamahan namin sa House. And precisely the reason bakit the House decided to defer the role of the investigation sa Ombudsman. I think the process of searching for accountability, of exacting accountability should proceed, should continue. Pero ang tanong ko dapat it should be on the basis of evidence, it should be on the basis of the rule of law, and it should not be used as a mechanism to deflect attention from the ongoing impeachment trial. Because in the end, accountability din yun eh. You cannot undermine that, di ba? So, yun lang yung punto ko regarding dun sa... Ayoko kong marinig lagi yung binabanggit niyo yung word na accountability, sir. Nakakaano? Parang nakukurnihan ako na marinig yung word na accountability. Ay, nako. pag-create ng subcommittee. Parang this appears to me na parang underhanded effort to turn the tables on the minority, di ba? Hindi And lang seize ako... the political initiative. Siguro may ganun silang dynamics sa Senate, no? Sila siguro ang makakasagot nun yung current majority at current minority. Pero kami kasi alam naman ho ng lahat na may mga akusasyon sa mga miyembro ng Kamara. At sa hapon, kung sakaling mangyari man to, tuloy-tuloy, gagampanan ng mga miyembro ng Kamara ang role bilang prosecutors, di ba? So there will always be that institutional tension that we would want to avoid at the moment, given the gravity of the impeachment trial. I don't think, as I've always said, lahat tayo gusto ng accountability, pero hindi mangyayari ang accountability kung uunahin natin yung politika. Hindi mangyayari ang accountability kung
gagamit. Kaya nga, walang nangyaring accountability sa flood control kasi inuuna ninyo ang politika. Di sinabi mo na rin. Diba? Sinabi mo na rin. Kasi inuuna nyo politika, kaya ngayon ang flood control, walang solusyon. Walang napanagot na mastermind. Natin ito to the political advantage of one group over the other. Kasi sa totoo lang, ang mas malaking tanong pag nagsimula ng Blue Ribbon Subcommittee investigation sa Senate, sa Blue Ribbon Subcommittee, no? Ang malaking katanungan doon, sino magbibenepisyo eh? Kaninong naratibo ang mangingibabaw, di ba? So, the people we have to be very clear. And in the end, no, the shortcuts will not serve our ultimate purpose of exacting accountability, whether in the case of the flood control problem or scandal, or in the case of the impeachment. Kong, good morning po. Ang problema dun sa konsepto ng accountability, plakado siya dun sa kinakailangang makonvict yung pangalawang Pangulo. With the current dynamics sa Senado, ibig bang sabihin nito kung may problema yung mekanismo kung sakasakaling hindi magtagumpay? Ayaw kong pangunahan kung anong mangyayari no sa proseso ng impeachment kasi katulad niya ng sinabi ko dati sa ibang interview, nung nagsisimula din kami sa House, hindi naman ganun kasigasig din ang suporta ng napakaraming congressman katulad ng numerong eventually nag-endorse. Yes, marami ang sumusuporta sa impeachment, pero marami din yung mga medyo nagdadalawang isip. Una, dahil hindi naman sila kasama nung exercise natin nung 19th Congress. 1/3 of Congress, hindi naman mga congressmen. Doong in-impeach namin siya nung nakaraang taon. Pangalawa, syempre, hindi naman natin makakaila kasi nagbabasa din naman kami ng newspaper, tinitignan din naman namin sa Facebook, ang popularidad ng pangalawang Pangulo, di ba? But the process kasi allowed us to clarify our position, especially nung nilabas na yung mga ebidensya. Doon talaga, lumabas na rin yung suporta ng mga congressman. Kasi hindi pwedeng baguhin o hindi mo pwedeng i-distort yung katotohanan na pinapakita ng mga numero ng dokumento. Eh. You cannot change that. Eh. Eventually, that became more than compelling for 200 plus, way above the expected number of the members of Congress to agree to the impeachment, to find probable cause in the impeachment of the Vice President. I expect the same for the Senate. I cannot say at the moment. I'm sure at the moment, klarado yung, sabi mo nga, yung interplay ng political dynamics. Pero may tiwala ako that the process is so designed. No? The process is so designed na pag nailabas na yung ebidensya, nakita na ilatag ng prosecution ng kanilang kaso, in the end, magkakaroon ng pagkakataon ng mga senador na, kumbaga, timbangin kung saan dapat ang kanilang loyalty. Sa politika ba o sa taong bayan? Gamitin ko lang yung May survey ng Okta. Kay congressman pa rin po, bago kay Prof. Lumalabas po doon halos 7 sa bawat 10 Pilipino ay pabor doon sa impeachment. So, yep na yan. Basta ako, no, parang useless talaga itong press con na ito. Kasi po, si Jude Asidre, lagi niyang binabanggit accountability, ang taong bayan raw, ay impeachment raw ang tinututukan ng accountability ni VP Sara, which is very wrong. And ako po'y para bang talaga, yun ang akala ninyo na ang taong bayan doon sa impeachment nakatutok ngayon? Hindi. Ang nakatutok lang sa impeachment, sa pagkakaalam ko, dilawan at mga loyalista at kayong mga buhaya dyan sa House. Oh. Yung sa Committee on Justice. Yung mga bumoto na mga congressman na umabot ng 200 plus, they are not for the impeachment. Pinirmahan lang nila, it's all because natatakot silang walang budget ang kanilang lugar. Wag na tayong magbulahan.
Oh. So ngayon, anong ibig kong sabihin? The accountability that the people are clamoring is the flood control, not the impeachment. Yan ang ano ha. Yan ang real talk. Ewan ko na lang. I know ito mga dilawan at mga loyalista, you will be disagreeing with my statement, but tingnan nyo sa social media. Kung meron man na gusto ng impeachment, yung mga trolls na page na ginagawa nila. Pero yung mga normal na tao, yung mga nagko-comment doon, wala. Galit sa flood control maleta. So ayan ha, kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, paki-comment na lang, paki-react sa inyong opinion, sa inyong analysis at babasahin natin yan sa comment section, okay? Paki-like na lang at paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe guys, subscribe na po kayo kasi libre lang po talaga ang mag-subscribe at walang bayad yan, okay? Updated pa kayo sa ating mga maiinit na balita. Okay, see you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.